Habang pumapalakpak ang mga panauhin sa diamanteng isinuot ni Julian sa daliri ni Beatrice, malamig na sahig lamang ang yumakap sa lupaypay na katawan ni Amara sa madilim na bodega. Ninakaw ng huwad na doktora ang kanyang dugo, karangalan, at hininga upang isalba ang anak ng bilyonaryong nagdiriwang sa kabilang silid. Hanggang kailan maghahari ang kasamaan habang kinikitil ang inosente? Paano babangon ang isang babaeng inilibing ng buhay sa kasinungalingan? Kahit ubusin mo pa ang sabon sa buong ospital, amoy mahirap ka pa rin, Amara. Huwag kang mag-ilusyon na nababagay ang mga maruruming kamay mo sa librong iyan. Malamig at puno ng panghahamak ang tinig ni Doktora Beatrice. Kasabay ng mga salitang iyon ay ang sinadyang pagkumpas ng kanyang kamay na nagpatumba sa isang tasang kape. Ang mainit at madilim na likido ay mabilis na kumalat. Walang awang lumamon sa mga naninilaw at malulutong na pahina ng isang lumang libro ng medisina. Ito ang tanging pamana ng pumanaw na ina ni Amara, ang huling hibla ng kanyang naputol na pangarap na maging isang doktor. Hindi sumigaw si Amara. Hindi siya lumaban. Sa halip, tahimik siyang lumuhod sa malamig na marmol ng pasilyo. Ginamit niya ang laylayan ng kanyang kupas at abong uniporme bilang tagapaglinis upang maingat na punasan ang bawat pahinang nabasa. Ang kanyang mga daliring tadtad ng paltos at sugat mula sa matapang na kemikal ng panlinis ay nanginginig habang hinahaplos ang mga letrang unti-unting lumalabo. Sa mga sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang mapait na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan. Ang mga pamilyar na ilaw sa kisame ay biglang naging matutulis na karayom na nakatutok sa kanyang balat, habang ang mga pabulong na tingin at pasimpleng pag-iwas ng mga taong nagdaraan ay tila mabibigat na batong dumadagan sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang pilit na pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Paano nga ba huminga sa isang mundong pilit kang nilulunod sa sarili mong mga pangarap? Bago pa man siya makatayo ng maayos, isang malakas na paghapit sa kanyang braso ang nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Ang manipis na sobreng naglalaman ng kanyang kakarampot na sahod para sa buong buwan ay walang awang hinablot mula sa kanyang bulsa. Akin na iyan! Kulang pa ito sa dami ng isinubo ko sa bunganga mo noong ulila ka na at walang matakbuhan. Ang matinis at nanggigigil na boses ni Tita Flor ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga mata ng matanda ay nanlilisik, walang bakas ng pagmamahal, tanging pagkaganid lamang sa perang ipantataya sa sugal. Wala kang utang na loob, Amara. Kung hindi dahil sa akin, baka kinakain ka na ng mga uod sa kalye. Kaya huwag kang magmaramot dahil buhay mo ang utang mo sa akin. Tumalikod ang kanyang tiyahin at mabilis na naglakad palayo. Dala ang perang pinagpaguran niya ng ilang linggong pagkayod hanggang madaling araw. Naiwan si Amara na nakatayo, nakayuko, tinatanggap ang bawat hagupit ng tadhana ng walang kalaban-laban. Ang utang na loob ay isang tanikalang walang susi, nakapulupot sa kanyang leeg at unti-unting sumasakal sa kanyang kalayaan. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay, inayos ang gusot sa kanyang uniporme at nagpatuloy sa paglalakad, bitbit ang kanyang mga panlinis. Sa kanyang pagpasok sa isang marangyang kwarto sa VIP ward upang maglinis, sumalubong sa kanya ang isang nakadudurog na eksena. Sa gitna ng maluwag at tahimik na silid, isang maliit na batang lalaki ang namimilipit sa kama. Si Leo, ang kaisa-isang anak ng bilyonaryong si Julian Del Valle.
Ang bata ay umiiyak, balot ng pawis, at bakas ang labis na sakit sa kanyang namumutlang mukha. Walang nurse, walang doktor, at higit sa lahat, walang amang nakabantay upang pakalmahin ang bata. Ang kayamanan pala ay hindi kayang bumili ng presensya ng isang magulang sa oras ng pangangailangan. Tahimik na ibinaba ni Amara ang hawak niyang pamunas. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama, ang kanyang puso ay kumikirot sa awa. Hindi niya inisip ang mahigpit na banta ni Beatrice o ang patakaran ng ospital na bawal makipag-ugnayan ang mga tagapaglinis sa mga pasyenteng VOCP. Ang nakita niya lamang ay isang inosenteng buhay na naghahanap ng kalinga. Yumuko siya at nagsimulang humuni ng isang malambing at lumang oyayi. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na silid. Ginamit niya ang kanyang magaspang na kamay upang dahan-dahang salagin ang nakasisilaw na ilaw mula sa kisame na direktang tumatama sa mukha ng bata. Ang kanyang amoy na halimuyak ng murang sabong lavender ay humalo sa hangin, nagbigay ng kakaibang kapayapaan. Tila nadama ng bata ang dalisay na pagmamahal at kaligtasan sa presensya ng isang estranghero. Unti-unting kumalma ang pag-iyak ni Leo. Ang kanyang maliliit na kamay na kanina ay nakakuyom ng mahigpit ay lumuwag, at ang kanyang mga talukap ay dahan-dahang bumagsak, sumuko sa pagod at nakahanap ng himlayan sa anino ng kamay ni Amara. Napangiti si Amara ng may halong pait at pag-asa. Sa kabila ng sariling paghihirap, ang makitang payapa ang isang anghel ay sapat na upang mapawi ang ilan sa kanyang mga pasakit. Subalit ang sandaling kapayapaan ay biglang nawasak. Nagimbal si Amara nang biglang manginig nang matindi ang buong katawan ni Leo. Ang bata ay sinumpong ng isang malakas at marahas na kumbulsyon. Ang mga mata nito ay tumirik, habang ang hininga ay naging isang serye ng mabibigat at nahihirapang pag-agap ng hangin. Kasabay nito, ang makina sa gilid ng kama na nagbabantay sa tibok ng puso ng bata ay nagwala. Nagluwal ito ng matutulis at nagkukumahog na ingay na pumunit sa katahimikan ng buong palapag. Ang mga numerong kanina ay payapang nagbabago ay nagkagulo. Hanggang sa ang berdeng linya sa monitor na sumisimbolo sa buhay ng bata ay naging isang nakakabinging, tuwid na linya. Isang pangkat ng mga doktor at nurse ang dumating na tila isang rumaragasang bagyo sa loob ng silid ni Leo. Ginamit nila ang bawat makina at kagamitan upang maibalik ang pumipintig na buhay sa maliit na katawan ng bata. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok si Julian Del Valle. Ang kanyang tindig bilang isang kinatatakutang bilyonaryo ay gumuho na palitan ng panginginig ng isang amang nakikita ang papalapit na kamatayan ng kaisa-isang anak. Wala na tayong stock ng AB negative sa buong ospital, Mr. Del Valle. Nanginginig na wika ng punong doktor habang nakayuko, hindi makaharap sa nag-aapoy na mga mata ng ama ng bata. Kumuyom ang mga kamao ni Julian. Ang kanyang boses ay isang malamig na banta na kayang magpatayo ng balahibo ng kahit na sino. I will buy this entire hospital and burn it to the ground kung may mangyaring masama sa anak ko. Find that blood. Kahit magkano, ibibigay ko. Nakatayo si Amara sa isang madilim na sulok ng pasilyo. Hawak ng mahigpit ang hawakan ng kanyang cart ng mga panlinis hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Rinig na rinig niya ang bawat salitang binitawan sa loob. Alam niya ang katotohanan. Dumadaloy sa kanyang mga ugat ang pambihirang dugong hinahanap nila. Ngunit alam din niya ang malupit na patakaran ng mundo.
Bilang isang hamak na tagalinis, hinding-hindi siya papayagang direktang magbigay ng dugo sa isang VIP na pasyente, lalo na at nasa paligid si Doktora Beatriz na pilit siyang idinidiin sa putik. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Palihim siyang pumasok sa isang walang taong laboratorio sa dulo ng ospital. Ginamit niya ang kanyang naipong kaalaman bilang dating estudyante ng medisina upang maghanda ng isang malinis na blood bag. Umupo siya sa malamig na silya, huminga ng malalim, at pinanood kung paano bumaon ang makapal na karayom sa maninipis niyang ugat. Ang mainit at pulang likido ay unti-unting pumuno sa blangkong sachet. Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Tila hinihigop ang kanyang lakas kasabay ng pagpatak ng kanyang buhay. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang inosenteng mukha ni Leo. Bago pa man siya matapos, isang marahas na pagtulak sa pinto ang sumira sa kanyang pag-iisa. Pumasok si Doktora Beatriz. Nanlaki ang mga mata nang makita ang ginagawa ng tagapaglinis. Mabilis na naproseso ng mapanlinlang na isip ng doktora ang sitwasyon. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang habas na itinulak ni Beatriz ang nanghihinang si Amara. Nawalan ng balanse ang dalaga at napadaus-dos sa malamig na sahig, habang sa pilitang nahugot ang karayom mula sa kanyang braso. Hinablot ng huwad na doktora ang satse ng dugo, nataglay pa ang init ng katawan at sakripisyo ni Amara. Sa loob ng VIP room, buong pagmamalaking inihayag ni Beatriz na ginamit niya ang lahat ng kanyang personal na koneksyon upang makakuha ng pambihirang dugo sa loob ng napakaikling oras. Inilahad niya ang sachet ng dugo na parang isang gantimpalang siya ang naghirap. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng kanyang marangyang buhay, ang tanyag at kinatatakutang si Julian Del Valle ay lumuhod sa harap ng isang tao. Kinuha niya ang kamay ni Beatriz at hinalikan ito, puno ng pasasalamat na nangakong ibibigay ang buong mundo at ang lahat ng pabor na hihilingin ng babaeng nagligtas sa kanyang anak. Sa labas ng malaking salamin ng pasilyo, tahimik na pinapanood ni Amara ang paggunaw ng katotohanan. Ang kanyang braso ay patuloy sa pagdurugo, ngunit mas masakit ang pagkadurog ng kanyang pusong sinaksak ng kawalang katarungan. Mula sa kanyang lumang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na bandage na may disenyo ng superhero. Binili niya ito kanina mula sa kakarampot na barya para sana ibigay kay Leo bilang pampalubag loob. Ngayon, maingat niya itong idinikit sa sariling sugat. Pilit tinatapakan ang sariling hapdi upang ipagdiwang sa katahimikan ang kaligtasan ng bata. Sa isang sulok ng VIP room, abala sa pag-aayos ng mga kagamitan, si Nurse Joy. Nahagip ng kanyang mga mata ang lumuluhang si Amara sa labas ng salamin. Alam ni Nurse Joy ang buong katotohanan dahil nakita niya kung paano lumabas si Beatriz mula sa laboratorio, hawak ang dugo. Ngunit nang magtama ang paningin nila ni Amara, mabilis na ibinaba ng nurse ang kanyang paningin. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa takot. Isang malalim na hiwaga ang nabuo sa isipan. Bakit mas pinili ng nurse na maging bulag at bingi sa inhustisyang ito? Anong klaseng kapangyarihan ang hawak ni Beatriz upang mapatahimik ang lahat? Mula sa loob ng silid, lumingon si Beatriz at nakita ang nanghihinang si Amara sa likod ng salamin. Ang labi ng doktora ay gumuhit ng isang ngiting puno ng tagumpay at pagkauhaw sa kapangyarihan. Matikas siyang naglakad palabas ng silid, palapit ng palapit sa walang kalaban-labang tagapaglinis. Yumuko siya at sa isang nakakakilabot na bulong na sinlamig ng yelo, binitawan niya ang mga salitang tuluyang tatapos sa kalayaan ni Amara. Isang salita mula sa madumi mong bibig, Amara,
at sisiguraduhin kong mamubulok sa kulungan ang sugarol mong tiyahin. At ikaw, hinding-hindi mo na muling masisilayan ang araw. Isang piraso ng papel ang inilapag ni Doktora Beatriz sa mesa. Ang puti nito ay tila nanunuya sa madilim na silid ng kanyang opisina. Ito ay isang kasunduan, isang habambuhay na tanikala na nagtatago sa ilalim ng mga legal na salita. Pirmahan mo ito, Amara. Mula sa araw na ito, ang bawat patak ng dugong dumadaloy sa mga ugat mo ay pag-aari na ng Pamilya Del Valle. Sa ilalim ng pangalan ko. Bilang kapalit, babayaran ko ang lahat ng utang sa sugal ng tiyahin mo. Isang maling galaw, isang bulong sa kahit na sino, at sisiguraduhin kong hindi lang lisensya ang mawawala sa akin. Sisiguraduhin kong buhay ang mawawala sa inyo. Nanginginig ang mga daliri ni Amara habang hawak ang panulat. Alam niya ang bigat ng kanyang isinusuko, ang kanyang katawan, ang kanyang dignidad, at ang huling bahagi ng kanyang kalayaan. Ngunit nang makita niya sa kanyang isipan ang nanlilisik na mga mata ng mga nagpapautang na handang saktan si Tita Flor, wala siyang nagawa kundi ang ilapat ang kanyang lagda. Hindi pa natapos doon ang paghihirap ni Amara. Sa utos ni Beatriz, inilipat siya sa pinakamababang posisyon sa ospital. Ang dumi at panganib ng pangangalaga sa mga basurang medikal at mga kemikal na nakakalason. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sinanay para sa pag-oopera, ay puno na ngayon ng mga sugat at lamat mula sa matatapang na likidong pumatay sa lambot ng kanyang balat. Ang amoy ng antiseptic at mga nabubulok na gamit ay naging bahagi na ng kanyang hininga. Samantala, sa itaas na palapag, nagising na si Leo. Ngunit sa halip na yakap ni Beatriz ang hanapin, isang pamilyar na halimuyak ang hinahanap ng bata. Nasaan ang Lavender Lady? Daddy, nasaan siya? Paulit-ulit na iyak ng bata habang pilit na itinutulak ang mga mamahaling prutas at pagkaing inihahain ni Beatriz. Nalilito at bahagyang naiinis si Julian Del Valle. Bilang isang taong naniniwala na ang lahat ng bagay ay may katapat na halaga, hindi niya maunawaan kung bakit ang kanyang anak ay naghahanap ng isang tagapaglinis sa halip na ang doktorang nagligtas sa kanyang buhay. Isang gabi, habang naglalakad si Julian sa madilim na pasilyo ng ospital, muli niyang nakasalubong si Amara. Ang dalaga ay lalong naging payat. Ang kanyang uniforme ay tadtad ng mantsa ng kemikal at dumi mula sa basurahan. Sa paningin ng bilyonaryong sanay sa karangyaan, si Amara ay isang maduming anino na sumisira sa ganda ng kanyang paligid. "You!" tawag ni Julian sa isang malamig at mapang-asar na tinig. "Bakit ka pa rin naglalagi sa paligid ng anak ko? Hindi ka ba naturuan ng ospital na ito na may hangganan ang lugar ninyong mga trabahador?" Huminto si Amara. Hindi siya tumingin sa mga mata ni Julian. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malaking insulto para sa lalaki. Inabot ni Julian ang kanyang pitaka at kumuha ng isang makapal na balumbon ng pera. Walang pakundangan niya itong isinabog sa paanan ni Amara. Ang mga papel na pera ay nagliparan sa sahig na tila mga tuyong dahon. "Take this. Umalis ka sa ospital na ito at huwag na huwag ka nang magpapakita sa anak ko. Masyado kang madumi para sa kanya." Sa halip na yumuko para kunin ang pera, nanatiling nakatayo ng matuwid si Amara. Hindi niya tiningnan ang mga libu-libong piso sa sahig. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang maliit na asul na kotseng laruan na naiwan ni Leo sa upuan sa pasilyo kanina. Dahan-dahan siyang lumapit sa laruan. Kinuha niya ito.
at gamit ang malinis na bahagi ng kanyang damit na hindi pa nadadamay ng dumi, maingat niyang pinunasan ang alikabok at bakas ng daliri sa maliit na kotse. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa nang may labis na pag-iingat na tila ba ito ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo nang hindi man lang tinatapunan ng tingin ang perang iniwan ni Julian. Naiwan si Julian na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang halo ng pagkalito at hindi maamin na paghanga. Bakit mas pinili ng babaeng ito ang dignidad kaysa sa halagang kayang bumili ng buhay niya? Bago pa man siya makabawi sa pagkagulat, ang katahimikan ng gabi ay winasak ng malakas na pagtunog ng cellphone ni Amara na naiwan niya sa kanyang cart. Dahil sa kuryosidad, sinagot ito ni Julian bago pa man makabalik si Amara. Ang boses sa kabilang linya ay hindi puno ng pag-ibig, kundi ng purong takot at karahasan. Amara, maawa ka! Pinapasok nila ang bahay. Binabasag nila ang lahat. Sabi nila, kung hindi mo raw ilalabas ang pera ngayon din, susunugin nila ang bahay kasama ako. Ang naghihisteryang sigaw ni Tita Flor habang naririnig sa background ang tunog ng mga nababasag na baso at marahas na paghampas sa mga pader. Nanginginig ang buong katawan ni Amara habang mabilis na tinatahak ang madilim na pasilyo patungo sa silid ng mga manggagawa. Ang boses ng kanyang Tia Flor sa telepono ay tila isang sumpa na paulit-ulit na humahagupit sa kanyang isipan. Wala na siyang pera. Ang sahod na dapat sana ay pambayad sa utang ay ninakaw na ng tadhana at ng mga mapang-aping kamay ni Beatrice sa loob ng masikip at mainit na silid ng mga tagapaglinis. Nadatnan niya ang kanyang mga kasamahan. Mga taong tulad niya ay amoy pawis at kemikal. Ngunit may mga pusong mas ginto pa sa mga alahas ng mga nasa itaas na palapag. Nang malaman nila ang sinapit ni Amara, walang pag-aalinlangang dinukot ng bawat isa ang kani-kanilang mga lukot na pitaka. Ang mga barya at tig sa 10 pisong papel na pinaghirapan nila sa buong araw ay inilapag sa mesa. Isang pagpapakita ng tunay na bayanihan sa gitna ng kahirapan. Ang bawat sentimo ay tila may kasamang dalangin na sana ay sapat na ito upang mailigtas ang buhay ng matanda. Habang nangyayari ito sa itaas na palapag, isang maliit na bata ang hindi na makatagal sa lamig at amoy ng antiseptic ng kanyang VIP room. Para kay Leo, ang bawat paghawak sa kanya ni Doktora Beatrice ay tila isang formal at walang buhay na pagsusuri. Gusto niya ang init. Gusto niya ang amoy ng lavender na nagpapatulog sa kanya noong gabing tila titigil na ang kanyang puso. Samantala, abala ang mga nurse at gwardya sa paghahanap sa nawawalang anak ng bilyonaryo. Si Leo ay mabilis na nakalusot sa mga malalaking pintuan at bumaba patungo sa kailaliman ng ospital hanggang sa marating niya ang malawak at maingay na silid ng labanderya. Doon, sa gitna ng naglalakihang mga makina at usok mula sa plansa, nakaramdam ang bata ng matinding takot. Ang ingay ng mga metal na nagbabanggaan at ang init ng paligid ay nagdulot ng isang panibagong sumpong ng kanyang hika. Doon siya natagpuan ni Amara. Sa gitna ng naglalakihang tumpok ng mga puting kumot, nakita niya ang maliit na batang nakaluhod at hirap na hirap sa paghinga. Hindi na nag-isip pa si Amara. Mabilis niyang nakuha ang bata at mahigpit na niyakap. Isinandal niya ang ulo ni Leo sa kanyang dibdib
at nagsimulang humuni ng pamilyar na himig. Ang amoy ng lavender mula sa murang sabon na gamit ni Amara ay tila isang mahiwagang gamot na nagbukas sa naninikip na baga ng bata. Ang bawat marahas na paghabol ng hininga ni Leo ay unting naging mahinahon. Sa yakap ng isang babaeng itinuturing na madumi ng kanyang ama, nahanap ng munting prinsipe ang kanyang kalinga. Ilang sandali pa, ang katahimikan ng silid labanderya ay winasak ng malalakas na yabag ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Pumasok si Julian del Valle kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pag-aalala. Ngunit bigla siyang napatigil. Ang nakita niya ay hindi isang kriminal, kundi isang babaeng tila binabalot ng liwanag ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, napansin ni Julian ang mga detalye sa mukha ni Amara na hindi niya nakita noong sinisigawan niya ito. Ang mga mata nito ay puno ng pagod, ngunit may dalisay na pagmamahal. Nakita niya ang mga gasgas sa braso ni Amara na nakuha marahil sa pagtatrabaho at ang paraan ng paghaplos niya sa buhok ni Leo na tila ba ito ang kanyang sariling anak. Ngunit ang sandali ng pagkamulat ay mabilis na nabahiran ng lason nang pumasok si Doktora Beatriz. "Diyos ko, Leo, anong ginawa mo sa kanya, Amara?" Sigaw ni Beatriz habang patakbong lumapit. "Julian, nakita mo na? Sinabi ko na sa'yo, mapanganib ang babaeng ito." Binalak niyang itago ang bata sa maduming lugar na ito upang hingan ka ng ransom. Ang bawat salita ni Beatriz ay tila matutulis na kutsilyong sumasaksak sa dangal ni Amara. Akma nang hahablutin ni Beatriz ang bata mula sa bisig ni Amara. Nang isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatahimik sa lahat. Sa gitna ng kanyang galit, ibinuka ni Leo ang kanyang maliit na bibig at mabilis na kinagat ang kamay ni Beatrice na pilit humahablot sa kanya. Isang malakas na sigaw ng sakit ang kumawala sa doktora habang napaatras siya. Ang bata ay mas lalong kumapit sa leeg ni Amara, umiiyak at ayaw bumitiw sa lavender lady na nagligtas sa kanya. Napanganga ang lahat. Ang katahimikan ay naging mabigat. Tumingin si Julian kay Amara, pagkatapos ay kay Beatriz na ngayon ay namimilipit sa sakit habang tinitingnan ng masama ang bata. Isang malaking desisyon ang dapat gawin, ngunit ang presyur ng reputasyon ng ospital at ang panggigipit ni Beatriz ay mas matimbang pa rin sa namumuong kuryosidad sa puso ng bilyonaryo. Kinuha ni Julian ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Isang opisyal na memo na kakarating lang mula sa pamunuan ng ospital. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan na tanging siya lang ang nakakaalam. "Amara, mula sa oras na ito, ikaw ay suspendido sa iyong trabaho hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa panggugulo mo sa aking anak. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga pulis." Nalaglag ang mga baryang hawak ni Amara sa sahig. Ang tunog ng mga metal na tumatama sa semento ay tila ang tunog ng kanyang gumuguho na mundo. Tumingin siya kay Leo sa huling pagkakataon bago tumalikod at lumakad palabas sa ilalim ng malakas na ulan. Dala ang kawalang pag-asa na tila wala ng katapusan. Ang bawat patak ng pawis na gumagapang sa noo ni Amara ay tila may kasamang alat ng kanyang mga luha. Sa loob ng isang maliit at mausok na karinderya sa tabi ng kalsada, abala siya sa paglilinis ng mga malagkit na mesa at paghuhugas ng nagtataasang tumpok ng mga pinagkainan. Wala na ang kanyang uniporme sa ospital. Pinalitan ito ng isang luma at butas-butas na apron.
Kahit suspendido, hindi siya pwedeng tumigil. Ang bawat sentimo ay mahalaga upang hindi tuluyang gumuho ang tinitirhan nilang barong-barong dahil sa utang ni Tita Flor. Sa labas ng karinderya, isang makintab at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Sa loob nito, nakaupo si Julian Del Valle. Hindi niya alam kung bakit siya dinala ng kanyang mga paa sa lugar na ito, malayo sa marangyang mundo ng kanyang opisina. Mula sa likod ng madilim na salamin ng sasakyan, pinanood niya si Amara. Nakita niya kung paano yumuko ang dalaga upang pulutin ang ilang piraso ng barya na nahulog ng isang customer sa maputik na sahig. May hapdi sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Isang imahe ng labis na kahirapan na pilit na bumabasag sa kanyang nakasanayang pagtingin sa mundo. Bumalik si Julian sa ospital na may bitbit na mabigat na pag-aalinlangan. Sa kanyang pribadong opisina, inilabas niya ang kopya ng record ng pagbibigay ng dugo na isinumite ni Beatrice. Hinaplos niya ang papel. Napansin niya ang bahagyang pagkakaiba ng tinta sa bahagi ng pirma ng donor. May kung anong bulong sa kanyang isipan na nagsasabing may mali. Eksakto namang pumasok si Beatrice, seryoso ang muka at tila nababasa ang iniisip ng kanyang kasintahan. Julian, hanggang ngayon ba ay iniisip mo pa rin ang babaeng iyon? Huwag mong sabihing mas naniniwala ka sa isang hamak na tagapaglinis kaysa sa akin na ilang taon mong nakasama? Ginamit ni Beatrice ang kanyang pinakamapanlinlang na tinig. Humawak siya sa braso ni Julian. Ang boses ay puno ng pait na tila siya ang biktima. Inialay ko ang lahat para iligtas ang anak mo, Julian. Ang pagdududa mo ay parang isang sampal sa sakripisyong ginawa ko. Sa bawat salita ng doktora, unta-unting naramdaman ni Julian ang bigat ng obligasyon at utang na loob. Iyan ang sining ng pagmamanipula ni Beatrice. Ang gawing kasalanan ang paghahanap ng katotohanan. Ngunit hindi tumitigil ang poot ni Beatrice sa loob ng ospital. Gamit ang isang maikling tawag sa kanyang mga tauhan, ipinarating niya ang isang banta sa may-ari ng karinderya kung saan nagtatrabaho si Amara. Hindi nagtagal, bago pa man matapos ang shift ng dalaga, tinawag siya ng may-ari. Pasensya na, Amara. Hindi na kita pwedeng patuluyin dito. Ayokong magkaroon ng gulo sa negosyo ko dahil sa kung sinong makapangyarihang tao ang binangga mo. Binangga mo. Wika ng matanda habang iniabot ang kanyang huling sahod. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Amara. Lumabas si Amara sa kalsada habang ang langit ay biglang nagdilim. Ang mga ulap ay tila nakikiramay sa kanyang bigat, hanggang saang malalakas na patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa semento. Wala siyang payong. Ang lamig ay pumasok sa kanyang mga buto, habang ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang gutom, pagod, at ang kawalan ng sapat na dugo sa kanyang katawan mula sa palihim na pag-donate ay tuluyan ng sumingil. Naglakad siya ng pasuray-suray sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng mga sasakyang dumaraan ay tila malalayong bulong na lamang. Biglang naramdaman ni Amara ang pag-ikot ng paligid. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at sa isang iglap, ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig at basang kalsada. Ang kanyang huling nakita ay ang malabong ilaw ng isang sasakyang papalapit sa kanya sa gitna ng dilim at bagsak ng ulan. Paano pa babangon ang isang pusong ilang beses nang tinapakan ng tadhana? Dinala ka rito ng mga tauhan ko dahil ayaw kong magkaroon ng balita na may namatay na dating empleyado ng ospital sa gitna ng kalsada.
Magiging masama iyon para sa imahe ng pamilya Del Valle. Iyan ang unang bungad ni Julian nang imulat ni Amara ang kanyang mga mata. Natagpuan ng dalaga ang kanyang sarili sa loob ng isang malawak at napakagandang silid na hindi niya akalaing iiral sa tunay na buhay. Ang kama ay napakalambot, ang mga kumot ay gawa sa mamahaling sutla, at ang hangin ay amoy lavender at sandalwood. Ngunit sa halip na gumaan ang pakiramdam, tila mas lalong nanikip ang dibdib ni Amara. Para siyang isang ligaw na ibon na pilit ikinulong sa isang hawla ng ginto. Lumalabas ang init mula sa isang tray ng pagkain na inilapag ng isang katulong sa gilid ng kama. Isang mangkok ng mainit na sopas na may sahog ng mga mamahaling rekado. Lumapit si Julian, kinuha ang kutsara at iniabot ito sa kanya. Ngunit sa halip na tanggapin, dahan-dahang bumangon si Amara kahit pa umiikot ang kanyang paningin at tila gawa sa tingga ang kanyang mga binti. Salamat sa inyong tulong, Mr. Del Valle. Ngunit hindi ko kailangan ng inyong pagkain. Mahinahon ngunit matatag na wika ni Amara. Sinimulan niyang isuot ang kanyang lumang sapatos na basa pa rin ng ulan. Ang limos ng isang taong mayaman ay parang isang matalim na kutsilyo. Maaaring mabusog nito ang aking tiyan, ngunit susugatan naman nito ang aking dangal. Mas pipiliin kong magutom kaysa tanggapin ang awa mula sa taong walang ibang nakita sa akin kundi dumi. Napatigil si Julian. Sa buong buhay niya, ang bawat babaeng nakaharap niya ay gagawin ang lahat para lamang mapansin niya o mabigyan ng kahit katiting na halaga. Ngunit ang babaeng ito, na halos wala nang makain at nawalan na ng trabaho, ay nagagawa siyang tanggihan ng diretso sa kanyang mukha. Isang malaking lamat ang nabuo sa pader ng kanyang pagiging arogante. Napagtanto niya na ang karakter ni Amara ay hindi nabibili ng kahit anong yaman. Habang pilit na inaayos ni Amara ang kanyang sarili upang makaalis, bahagyang naisara ang kanyang manggas. Doon ay nahagip ng mga mata ni Julian ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang hininga. Ang maputi at payat na braso ni Amara ay punong-puno ng mga pasa at maliliit na marka ng karayom. Ang mga ito ay sariwa pa, tila ba paulit-ulit na binubutas ang kanyang balat sa iisang lugar. Ano iyan? Tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng kanina. May bakas na ito ng tunay na pag-aalala. Saan mo nakuha ang mga pasang iyan? Mabilis na ibinaba ni Amara ang kanyang manggas. Umiwas siya ng tingin. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginig. Wala ito. Gasgas lang ito sa trabaho. Pagsisinungaling niya. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Hindi niya pwedeng sirain ang pangako kay Beatrice dahil buhay ni Tita Flor ang kapalit. Hindi na nagpumilit si Julian. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa braso ng dalaga. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang mga katanungan. Anong klaseng trabaho ang magbibigay ng ganoong klaseng mga marka? Bakit tila may itinatago ang mga matang iyon na puno ng kalungkutan? Nang mapansin ni Julian na nanginginig pa rin si Amara sa lamig, kinuha niya ang kanyang sariling vest na gawa sa malambot na lana. Lumapit siya at walang sabi-sabing isinampay ito sa mga balikat ni Amara. Isang simpleng kilos, ngunit naramdaman ng dalaga ang init na nagmumula sa suot ng lalaki. Isang init na tila uent-unting tumutunaw sa yelo sa kanyang puso. Ihahatid ka na ng driver ko, utos ni Julian. Ang tinig ay puno ng awtoridad,
Ngunit wala na ang dating pangungutya. Sa loob ng sasakyan, habang tinatahak ang madidilim na eskinita patungo sa squatters area, nanatiling tahimik si Julian sa tabi ni Amara. Pasimple niyang tiningnan ang dalaga sa pamamagitan ng refleksyon sa bintana. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito at ang paraan ng pagyakap nito sa kanyang vest na tila ba ito ang tanging panangga niya sa malupit na mundo. Inabot ni Julian ang dashboard at dahan-dahang itinaas ang heater ng sasakyan sa pinakamainit na antas. Sinisiguro na hindi na muling mangangatog sa lamig ang babaeng nasa tabi niya. Ngunit ang sandaling katahimikan ay muling nawasak nang marating nila ang tapat ng barong-barong ni Amara. Pagbaba pa lamang niya ng sasakyan, sumalubong sa kanya ang galit na si Tita Flor. "Hayop ka! Ngayon ka lang uuwi habang halos mamatay na ako sa takot dito dahil sa mga naniningil?" Sigaw ng matanda. Bago pa man makapagsalita si Amara, isang malakas na sampal ang lumanding sa kanyang pisngi, sapat na upang mapaling ang kanyang ulo at muling magdugo ang kanyang labi. "Naglalandi ka lang pala sa mga mayayaman habang ako ay naghihirap dito." Naiwan si Julian sa loob ng sasakyan, nakasaksi sa karahasang iyon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit habang tinitingnan ang marka ng mga daliri sa pisngi ni Amara. Sa gabing iyon, nalaman ni Julian na ang impyerno ay hindi lang pala matatagpuan sa kabilang buhay. Ito ay nasa harap niya mismo, sa anyo ng buhay na kinakaharap ni Amara araw-araw. Bumalik si Amara sa ospital ng may mabigat na hakbang. Ang bawat sulyap ng kanyang mga kasamahan ay tila may kasamang panunuya, lalo na nang makita siyang muling humahawak ng walis sa ilalim ng utos ni Doktora Beatriz. Hindi pinalampas ng doktora ang pagkakataon. Sa gitna ng mataong labi, ipinahiya niya si Amara sa harap ng lahat. Tinawag niya itong isang oportunistang tagapaglinis na sinusubukang akitin ang isang bilyonaryo upang takasan ang kahirapan. Nanatiling nakayuko si Amara, tinitiis ang bawat salita na tila mga latigo sa kanyang likuran hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad sa tindi ng pagtitimpi. Subalit ang kapalaran ay may mas malupit na plano para sa araw na iyon. Ang katahimikan ng ospital ay biglang pinunit ng isang nakabibinging tunog ng emergency alarm. Ang bawat nurse at doktor ay nagkukumahog patungo sa silid ni Leo. Muling bumagsak ang kondisyon ng bata. Ang kanyang katawan ay hindi na tumatanggap ng mga gamot at kailangan niya ng agarang pagsasalin ng dugo sa loob lamang ng 2 oras. O tuluyan ng titigil ang kanyang munting puso. Dinaluhong ng takot si Julian. Sa kanyang desperasyon, hinanap niya si Beatriz. Ngunit ang doktora, sa halip na tumulong bilang isang mediko, ay mas inisip ang kanyang posisyon. Alam niyang wala ng stock ng dugo sa lab, kaya sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang hinila si Amara patungo sa isang madilim at liblib na bodega ng mga lumang kagamitang medikal sa dulo ng pasilyo. "Gawin mo ito, Amara, o sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay nasa kalsada na ang bangkay ng tiyahin mo." Ang bulyaw ni Beatriz habang pilit na itinutulak ang dalaga sa isang matigas na upuang kahoy. Ang boses nito ay puno ng kamandag, malayo sa imahe ng isang mapagkalingang doktora na ipinapakita nito kay Julian. Sa kabila ng kanyang panghihina dahil sa lagnat at pagod, wala nang nagawa si Amara. Nanlamig ang kanyang mga dulo ng daliri nang ilabas ni Beatriz ang isang mahabang karayom. Walang pakundangan itong ibinaon ng doktora sa namamagang ugat ni Amara.
Sa bawat patak ng pulang likido na lumalabas sa kanyang katawan, nararamdaman ni Amara ang unti-unting pagtakas ng kanyang hininga. Ang bodega ay napakalamig, amoy kalawang at alikabok na tila ba isang libingan para sa kanyang mga pangarap. Tama na, nahihilo na ako. Ang mahinang pagsamo ni Amara, ngunit tanging isang marahas na pagtulak sa kanyang balikat ang naging sagot ni Beatrice. Ang dalaga ay lalong namutla. Ang kanyang mga labi ay naging kulay abo, hanggang sa ang kanyang paningin ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Gumuho ang kanyang katawan sa malamig na sahig ng bodega, habang ang huling tui ng dugo ay puno na ng kanyang huling lakas. Kasabay ng pagbagsak ni Amara, ang kabilang dulo ng ospital ay nababalot ng liwanag at karangyaan. Sa malaking sulyap ng mga ballroom lights, nakatayo si Julian tanin sa harap ng mga mamamahayag at mga kilalang tao. Suot ang kanyang pinakamagarang tuksedo, hawak niya ang mikropono habang ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Nakatakda niyang ipahayag ang kanyang pakikipag-isang dibdib kay Beatrice, ang babaeng pinaniniwalaan niyang nag-alay ng buhay para sa kanyang anak. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa aking pamilya. Simula ni Julian, ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa buong silid na puno ng palakpakan. Ito ay para sa isang bayani na nagpakita sa akin na ang tunay na kayamanan ay nasa sakripisyo. Beatrice, dahil sa iyong dugo, nabuhay ang aking anak. Sa gitna ng kanyang talumpati, isang mahiwagang koneksyon ang tila namayani sa pagitan ng magkaibang silid. Sa loob ng ICU, ang monitor ng tibok ng puso ni Leo ay naglabas ng isang kakaibang tunog, isang mabilis at malakas na pintig na tila sumasabay sa huling pagpikit ng mga mata ni Amara sa madilim na bodega. Para bang ang kaluluwa ng bata ay sumisigaw para sa babaeng tunay na nag-alay ng buhay para sa kanya. Eksakto sa sandaling ilalabas na ni Julian ang singsing mula sa kanyang bulsa. Ang mga dambuhalang pinto ng ballroom ay marahas na bumukas. Ang tunog ng mga bakal na bumangga sa pader ay nagpatigil sa musika at sa hininga ng lahat. Pumasok si Nurse Joy. Ang kanyang uniforme ay tadtad ng pawis, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang pirasong papel na naglalaman ng katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Mr. Del Valle, itigil niyo ang kasal na ito. Ang histeryal na sigaw ng nurse na naging dahilan upang mabitawan ni Julian ang singsing. Ang tunog ng ginto na tumama sa marmol ay tila isang babala ng paparating na uno. Itigil ninyo ang lahat ng ito. Ang babaeng iyan ay isang impostora. Niloloko niya kayong lahat. Ang tinig ni Nurse Joy ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng marangyang ballroom. Ang bawat panauhin ay napatitig, ang mga baso ng mamahaling alak ay nanatili sa hangin, at ang musika ay biglang namatay. Naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Ang gintong singsing na binitawan ni Julian ay gumulong sa makinis na sahig. Lumikha ng isang malungkot na tunog ng metal na tumatama sa marmol hanggang sa huminto ito sa paanan ni Beatrice. Ano ang sinasabi mo, Joy? Nababaliw ka na ba? Ang boses ni Beatrice ay nanginig. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Pilit siyang ngumiti kay Julian, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa nurse. Julian, huwag kang maniwala sa kanya.
Baka binayaran siya ng mga kaaway ko para sirain ang gabing ito. Ngunit hindi natinag si Joy. Inilabas niya ang isang record book na kinuha niya mula sa laboratorio, ang tunay na talaan ng mga donor na itinago ni Beatrice. Mr. Del Valle, ang dugong nagligtas sa anak ninyo ay hindi galing sa babaeng iyan. Galing iyon sa isang taong tinatrato ninyong parang basura. Si Amara ang nagbigay ng dugo at ngayon, pinapatay siya ni Beatrice sa loob ng bodega. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang langit sa ibabaw ni Julian. Ang bawat alaala ng kanyang pang-aalipusta kay Amara, ang pagtatapon ng pera sa paanan nito, ang malamig na pagtaboy sa kanya, at ang hindi pagpansin sa mga pasa sa braso nito, ay bumalik na parang mga lason na palaso na tumitimo sa kanyang puso. Ang tuksedo na suot niya, na kanina ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay biglang naging mabigat at tila sumasakal sa kanya. Walang salitang binitawan si Julian. Tumalikod siya at tumakbo. Nilampasan niya ang mga naguguluhan niyang mga bisita, ang mga reporter na nagsimulang magkuhanan ng litrato, at ang mga gwardyang hindi malaman ang gagawin. Ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ng ospital ay puno ng pagsisisi. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila bumibigkas ng pangalan ni Amara nang may kasamang paghingi ng tawad. Nakarating siya sa dulo ng pasilyo sa tapat ng isang kinakalawang na pinto ng bodega. Gamit ang kanyang buong lakas, hinampas niya ang pinto hanggang sa masira ang trangka nito. Ang tunog ng nabaling kahoy ay umaling-aungaw sa tahimik na basement. Ang eksenang sumalubong sa kanya ay habambuhay na mauukit sa kanyang gunita. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng isang pundidong bumbilya, nakahandusay si Amara sa malamig na semento. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay halos wala ng kulay. Nakakabit pa rin sa kanyang braso ang isang karayom na may mahabang tubo at sa dulo nito ay isang supot ng dugo na tila huling patak na ng kanyang buhay. Ang kanyang uniforme ay mantsado ng sarili niyang dugo na tumulo mula sa hindi maayos na pagkakabit ng swero. Amara! Amara, gumising ka! Isang gumaralgal na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Julian. Lumuhod siya sa maduming sahig. Binuhat ang magaan at malamig na katawan ng dalaga. Ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon ay nanginginig ngayon habang pilit na hinahanap ang pintig sa leeg ni Amara. Sa mga sandaling iyon, dumating si Beatrice. Hingal na hingal at puno ng galit. Julian, makinig ka. Ginawa ko lang iyon para sa anak mo. Isipin mo ang reputasyon natin. Lumingon si Julian. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng arogansya, ay naglalabas ngayon ng isang mapanganib na ningas. Isang galit na sinlamig ng kamatayan. Huwag mo siyang hahawakan gamit ang iyong mga maduming kamay, Beatrice. Mula sa segundong ito, ituturing kitang kaaway. Sisiguraduhin kong wala ng ospital sa mundong ito ang tatanggap sa iyo at sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang bawat patak ng dugong kinuha mo sa kanya. Binuhat ni Julian si Amara ng parang isang mamahaling hiyas na ayaw niyang mabasag. Tumakbo siya patungo sa emergency room, sumisigaw ng tulong, hindi alintana ang mantsa ng dugo sa kanyang puting polo at mamahaling Amerikana. Ang bawat nurse at doktor na nadadaanan nila ay napaatras sa tindi ng awtoridad at desperasyon sa boses ng bilyonaryo.
Inilapag niya si Amara sa stretcher. Habang itinatakbo ang dalaga sa loob ng operasyon, ang maliit at malamig na kamay ni Amara ay bahagyang kumapit sa manggas ng tuksedo ni Julian. Isang mahina, halos hindi marinig na bulong ang lumabas sa mga labi ng dalaga bago siya tuluyang mawalan ng malay. Leo, ligtas ba si Leo? Ang tanong na iyon ay tila isang huling saksak sa konsensya ni Julian. Sa gitna ng kanyang sariling kamatayan, ang kapakanan pa rin ng anak ni Julian ang iniisip ni Amara. Gumuho ang matatag na pader sa loob ni Julian. Sumandal siya sa malamig na pader ng pasilyo, itinakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at doon, sa harap ng lahat, ang kinatatakutang Julian Del Valle ay humagulhol ng tindi ng pighati. Ilang sandali pa, lumabas ang punong doktor, ang muka ay balot ng matinding pag-aalala. Mr. Del Valle, kritikal ang kondisyon niya. Hindi lang dahil sa nawalang dugo, kundi dahil sa matinding pagod at panghihina ng kanyang mga internal organs. Ginagawa namin ang lahat pero kailangan nating maghanda sa anumang posibleng mangyari. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang hatol na unti-unting pumapatay sa pag-asa ni Julian. Nanatili siyang nakatitig sa saradong pinto ng ICU. Habang sa kanyang isipan ay paulit-ulit na naglalaro ang tanong. Paano niya hihingin ang tawad ng isang anghel na baka hindi na muling magmulat ng kanyang mga mata? Ang katarungan ay hindi laging dumarating ng mabilis. Pero kapag dinala ito ng isang taong may kapangyarihan at galit, ito ay parang isang malakas na delubyo na walang ititira. Hindi pa sumisikat ang araw nang kumilos ang buong makinarya ng kapangyarihan ni Julian Del Valle. Ang mga video ng pagpasok ni Nurse Joy sa ballroom at ang mga ebidensya ng pagmamalabis ni Beatrice ay kumalat sa internet na parang apoy sa tuyong damo. Sa loob lamang ng ilang oras, ang imahe ni Beatrice bilang isang anghel ng medisina ay gumuho. Ang mga lisensya niya ay pansamantalang sinuspinde at ang mga pulis ay naghihintay na sa pintuan ng kanyang opisina upang isilbi ang warrant of arrest para sa kasong Lam Dung Ite at Gia Mao Tai Liu. Hindi ito maaari. Julian, mahal kita. Ginawa ko lang ito para sa atin. Ang histeryal na sigaw ni Beatrice habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad palabas ng ospital. Ang bawat kamera ng cellphone ng mga nurse at pasyente ay nakatutok sa kanya. Kinukuha ang bawat sandali ng kanyang kahihiyan. Walang lumingon sa kanya. Walang nakiramay. Ang bawat taong dati niyang minaliit ay nanonood ngayon sa kanyang pagbagsak. Ngunit hindi doon nagtapos ang paglilinis ni Julian. Sa tapat ng lobby ng ICU, dumating si Tita Flor. Hinihingal at may bakas pa ng makeup mula sa pagsusugal kagabi. Akala niya ay oras na para pagkakitaan ang sitwasyon ni Amara. Nasaan ang pamangkin ko? Nasaan si Amara? Gusto ko siyang makita. Kailangan niya ang kanyang kaisa-isang pamilya. Ang maingay na bulyaw ng matanda, pilit na nagpapakitang tao sa harap ng mga nurse. Humarang si Julian. Ang kanyang tindig ay tila isang pader ng yelo na hindi matatawid. Inilabas niya ang isang makapal na folder at walang sabi-sabing ibinalandra ito sa harap ng matanda. Ito ang lahat ng record ng utang mo sa 15 iba't ibang pasugalan. Binayaran ko na ang lahat ng iyan. Pero may isang kondisyon. Nasilaw si Tita Flor sa ideya ng perang pambayad. Ngunit bago pa siya makangiti, nagpatuloy si Julian sa isang boses na sinlamig ng kamatayan. May pirmadong dokumento na rito na nagsasaad na tinitira mo ang pamangkin mo sa ilalim ng sapilitang pagtatrabaho at pagmamaltrato. Kung lalapit ka pa sa kanya, kahit 1 metro lang,
Sisiguraduhin kong ang susunod mong tirahan ay isang selda na walang bintana. Mula sa araw na ito, patay na si Amara para sa iyo. Wala ka ng pamangkin. Naiwang nakanganga at nanginginig si Tita Flor habang kinuha ng mga bodyguard ni Julian ang kanyang braso at kalmado siyang inilabas ng gusali. Sa wakas, ang mga tanikalang utang na loob na sumasakal kay Amara ay pinutol na ng isang taong mas makapangyarihan sa kanyang takot. Pagbalik ni Julian sa loob ng ICU, ang paligid ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan, maliban sa regular na tunog ng makinang tumutulong sa paghinga ni Amara. Ang bilyonaryong dati ay hindi kayang tumagal sa amoy ng ospital ay hindi umalis sa tabi ng kama ng dalaga. Tinanggihan niya ang lahat ng mga tawag mula sa kanyang kumpanya. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na kanselahin ang lahat ng mga pulong na nagkakahalaga ng bilyon. Naupo siya sa isang simpleng silya sa tabi ni Amara. Kinuha niya ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang noo ng dalaga. Ang bawat haplos niya ay tila isang panalangin. Tiningnan niya ang mga kamay ni Amara, ang mga kamay na puno ng sugat at marka ng karayom. Ang mga kamay na nagligtas sa kanyang anak nang walang hinihintay na kapalit. Isang matinding pagsisisi ang muling kumirot sa kanyang dibdib. Paano niya nagawang ituring na basura ang isang hiyas na tulad nito? Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang mga bodyguard, dala ang kanyang anak. Si Leo ay tumakbo patungo sa gilid ng kama. Ang maliit na bata ay hindi natakot sa mga tubong nakakabit kay Amara. Sa halip, hinaplos niya ang pisngi ng dalaga at bumulong sa isang tinig na nagpaiyak sa lahat ng nurse sa silid. "Gising na po, Mama Lavender. Dito lang po si Leo. Hindi na po ako iiyak, promise." Ang pagtawag ni Leo kay Amara bilang mama ay tila isang malakas na hampas sa puso ni Julian. Napagtanto niya na ang koneksyon sa pagitan ng dalawa ay hindi lang dahil sa dugo, kundi dahil sa dalisay na pag-ibig na kailanman ay hindi na ibigay ni Beatrice sa bata. Lumipas ang ilang oras, hanggang sa ang araw ay nagsimulang lumubog. Nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa loob ng silid. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Amara. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad na lumapit si Julian. Ang kanyang muka ay puno ng pag-asa at pananabik. "Amara? Amara, naririnig mo ba ako? Salamat sa Diyos, gising ka na." Ngunit sa halip ng ngiti o pasasalamat, ang mga mata ni Amara ay nanatiling blangko. Tumingin siya kay Julian, ngunit ang tingin na iyon ay walang init, walang emosyon. Para siyang tumitingin sa isang estranghero na nagdulot sa kanya ng labis na pagod. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Julian. Sino po sila?" Ang mahinang tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nalaglag sa lupa. "Bakit po ninyo ako hinahawakan?" Ang lamig sa mga mata ni Amara ay tila isang pader na mas matayog pa sa kahit anong pader na itinayo ni Julian noon. Ang lamat sa isang salamin, gaano man ito kamahal, ay hindi na kailanman mabubuo muli ng anumang tunay na ginto. Isang malamig na pader ang tila itinayo ni Amara sa pagitan niya at ni Julian. Isang pader na yari sa mga pasakit at huling hibla ng kanyang natitirang dangal. Nang imulat ni Amara ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang muka ni Julian na bakas ang labis na kaligayahan. Ang bilyonaryong dati ay laging nakataas ang noo, ay tila isang bata ngayon
na naghihintay ng pabuya. Inabot ni Julian ang kamay ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pananabik na maramdaman ang init ng dalaga. Amara, salamat sa Diyos. Ang bulong ni Julian. Ang boses ay puno ng emosyon na hindi niya naipakita sa sinuman. Narito na ako. Hindi ko nahahayaang saktan ka pa ng kahit sino. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko. Dahan-dahan, sa paraang tila ba nasusuka sa hawak ng lalaki, ay binawi ni Amara ang kanyang kamay. Hindi siya sumigaw. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at nakatutulig na kawalan ng pakiramdam. Ang bawat salita ni Julian ay tila mga hiram na hangin lamang na dumadaan sa kanyang pandinig. Huwag niyo po akong hawakan, Mr. Del Valle. Ang matigas na wika ni Amara. Ang bawat salita ay may bigat ng 1,000 hiling na sana ay hindi na lang sila nagtagpo. Ang paghingi niyo ng tawad ay hindi makakabura sa katotohanang hinayaan niyo akong ituring na basura sa sarili ninyong pamamahay. Nabigla si Julian. Sa kanyang mundo, ang lahat ng problema ay may katapat na solusyon at ang bawat solusyon ay may katapat na halaga. Inilabas niya ang isang maliit na folder mula sa kanyang mamahaling leather bag. Sa loob nito ay isang blankong tseke, isang titulo ng isang marangyang bahay sa isang eksklusibong subdibisyon at isang itim na credit card na walang limitasyon. Amara, pakiusap, tanggapin mo ito. Ang pagsamo ni Julian habang inilalatag ang mga ito sa ibabaw ng kumot. Hindi nito mababayaran ang lahat, alam ko. Pero gusto kong mabuhay ka ng marangal. Gusto kong makuha mo ang lahat ng pangarap mo nang hindi na kailangang magtrabaho sa putikan. This is my way of making it right. Tumingin si Amara sa mga papel na tila ba ang mga ito ay mga maruruming basura. Ang kanyang labi ay gumuhit ng isang mapait na ngiti. Kinuha niya ang blankong tseke. Gamit ang kanyang nanghihinang mga kamay, marahan niyang pinunit ang papel. Ang tunog ng mga hibla ng papel na naghihiwalay ay tila ang tunog ng huling pagkakataon ni Julian na gumuho. Ang dugong dumaloy sa akin patungo sa anak ninyo ay inialay ko para sa isang inosenteng buhay. Hindi para linisin ang marumi ninyong konsensya. Ang boses ni Amara ay malamig at puno ng paninindigan. Ang tingin niyo ba sa akin ay isang bagay na may presyo? Na kapag nasira niyo ang puso ko, sapat na ang pera para ayusin ito? Mr. Del Valle, ang dangal ng isang mahirap ay hindi nabibili ng lahat ng bilyong mayroon kayo. Tumayo si Amara mula sa kama. Kahit pa ang kanyang mga binti ay tila gawa sa malambot na gulaman sa sobrang panghihina. Humawak siya sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Kung gusto niyo talagang bumawi, huwag niyo itong ibigay sa akin. Patuloy ni Amara habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Julian. Gamitin niyo ang inyong kapangyarihan upang ayusin ang sistema sa ospital na ito. Itaas niyo ang sahod ng mga nurse at mga tagapaglinis na gabi-gabing nagpapakapuyat para sa mga tulad ninyo. Bigyan niyo sila ng dignidad na ipinagkait ninyo sa akin. Iyan lang ang tanging hiling ko. Naiwang nakatulala si Julian. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang siya ang pinakamahirap na tao sa silid na iyon. Ang kanyang bilyon-bilyon ay walang silbi sa harap ng isang babaeng walang kahit isang sentimo sa bulsa, pero may pusong kasing tibay ng brilyante. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi ang laki ng bahay o ang tatak ng sasakyan. Ito ay ang kakayahan ni Amara na tumayo sa sarili niyang mga paa nang hindi umaasa
sa awa ng iba. Sa kabila ng pagbabawal ng mga doktor, sinimulan ni Amara na itiklop ang kanyang iilang pirasong damit at ilagay sa isang lumang bag na plastik. Kinuha niya ang kanyang sandaan at maingat na isinuot ito. Ang bawat hakbang niya patungo sa pinto ay tila isang malaking sakripisyo, ngunit hindi siya lumingon. Amara, saan ka pupunta? Wala kang matutuluyan. Ang sigaw ni Julian habang pilit itong hinahabol. Tumigil si Amara sa tapat ng pintuan. Ang tunog ng kanyang mga luma at gasgas na tsinelas sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang malungkot na paalam. Saan man ako mapunta, Mr. Del Valle? Mas ligtas ako doon kaysa sa tabi ninyo. Huwag na ninyo akong hahanapin. Tapos na ang obligasyon ko sa inyo at tapos na rin ang pagtitiis ko sa mundong ito. Lumabas si Amara sa pasilyo. Nilagpasan ang mga nurse na nakatingin ng may halong paghanga at panghihinayang. Ang kanyang anino ay unti-unting naglaho sa dulo ng pasilyo. Iniwan si Julian na nakatayo sa gitna ng ICU yakap ang kawalan at ang bigat ng isang pusong ngayon lang natutong magmahal. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang maliit at lumang kalsada, kung saan ang amoy ng usok at basang lupa ay bahagi na ng araw-araw na hininga ng mga tao, matatagpuan ang isang hamak na kainan. Doon, sa gitna ng mga plastik na upuan at mga lamesang kupas na ang kulay, nagsimulang muli si Amara. Ang bawat pag-serve niya ng kape at paglilinis ng mga kaldero ay tila mga hakbang ng paghilom. Malayo sa marangyang mundong halos kumuha ng kanyang buhay. Isang hapon, habang nagpupunas ng lamesa si Amara, isang lalaki ang lumapit sa kanya at inabutan siya ng isang basong tubig. Magpahinga ka muna, Amara. Kanina ka pa walang tigil. Wika ni Mang Cardo, ang may-ari ng maliit na kapihan. Siya ay isang matandang balo na may mabuting loob na siyang nagbigay ng pagkakataon kay Amara nang walang tinatanong na anuman. Sa labas ng kainan, sa loob ng isang simpleng sasakyang hindi kailanman mapapansin ng sinuman, nakamasid si Julian. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang matinding kirot nang makita ang lalaking lumapit kay Amara. Sa unang pagkakataon, ang bilyonaryong si Julian Del Valle ay nakaramdam ng selos, isang pakiramdam na hindi niya akalaing mararanasan para sa isang babaeng dati ay binaliwala niya. Ngunit nang makitang tila isang ama ang turing ni Mang Cardo sa dalaga, isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya. Hindi sumuko si Julian. Ngunit sa pagkakataong ito, iniwan niya ang kanyang mga mamahaling suit, ang kanyang mga gwardya, at ang kanyang arogansya. Suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon, pumapasok siya sa kainan ni Mang Cardo araw-araw. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nagsasalita. Nauupo lang siya sa pinakamadilim na sulok. Nag-o-order ng isang basong kape na hinahayaan niyang lumamig. Sapat na sa kanya ang makitang humihinga at ligtas ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. Isang gabi, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang langit ay naglabas ng isang nakabibinging dagundong ng kulog at ang ulan ay bumuhos ng may matinding bagsik. Ang tunog ng mga patak ng tubig na humahampas sa bubong na yero ay tila isang serye ng malalakas na palo na nagpapakaba sa bawat naninirahan sa eskinita. Hindi nagtagal. Ang baha ay nagsimulang pumasok sa loob ng kainan. Nagkagulo ang lahat. Si Amara ay nagkukumahog na itaas ang mga sako ng bigas at iligtas ang mga kagamitan. Sa gitna ng kanyang paghihirap sa paglipat ng isang mabigat na mesa,
Naramdaman niya ang isang matatag na bisig na humawak sa kabilang dulo nito. Lumingon siya at nakita si Julian. Ang bilyonaryong dati ay nandidiring madikitan ng dumi ay ngayon ay basang-basa. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo. At ang kanyang mga sapatos ay nakalubog na sa maruming tubig ng baha. Walang utos, walang reklamo, tahimik siyang tumulong sa pag-aayos. Ang bawat pagkilos nila ay tila isang sayaw ng pagtutulungan sa gitna ng kalamidad. Nang tumila ang ulan at medyo humupa ang tubig, naiwan silang dalawa na pagod at madumi. Napansin ni Amara ang kamay ni Julian na dumudugo. Nasugatan ito sa matulis na bahagi ng mesang binuhat nila. Isang matinding awa ang gumapang sa puso ni Amara sa kabila ng kanyang galit. Bakit niyo ba ginagawa ito? Ang mahinang tanong ni Amara habang kinukuha ang isang maliit na first aid kit na laging nasa kanyang bag. Hindi sumagot si Julian. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ni Amara. Na tila binabasa ang bawat guhit ng pagod dito. Kinuha ni Amara ang isang piraso ng murang bandage at maingat na nilinis ang sugat ni Julian. Ang bawat pagdampi ng daliri ni Amara sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng nagpapabilis sa tibok ng puso ni Julian. Inilapat ni Amara ang bandage sa sugat ng lalaki. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ang katahimikan sa paligid ay nababalot ng isang tensyong puno ng hindi masabing damdamin. Isang halong pagsisisi, pagnanais, at isang umuusbong na pag-asa. Hinaplos ni Julian ang bandage sa kanyang kamay ng may labis na pag-iingat. Na tila ba ito ang pinakamahalagang hiyas sa kanyang koleksyon. Salamat, Amara. Hinding-hindi ko ito aalisin. Ang bulong niya, ang boses ay puno ng katapatan na nagdulot ng panandaliang paghinto ng mundo para kay Amara. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naputol. Nang iabot ni Julian ang kanyang jacket kay Amara upang hindi ito ginawin, isang puting sobre ang nalaglag mula sa bulsa ng dalaga. Agad itong pinulot ni Amara, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Binuksan niya ang sobre sa harap ni Julian. Sa loob nito ay isang sulat na walang pirma. Ang mga letra ay tila ginupit mula sa mga dyaryo. Huwag mong isiping tapos na ang lahat. Ang dugong kinuha sa iyo ay simula pa lamang ng iyong pagbabayad. Malapit na ang wakas. Ang tunog ng pintig ng puso ni Amara ay tila sumasabay sa muling pagpatak ng ulan sa labas. Isang bagong panganib ang muling nagbabanta sa kanilang buhay. Sa gitna ng mga pusong ngayon pa lamang sumusubok na maghilom, ang hating gabi ay binalot ng isang nakakasuffocate na amoy ng sunog na plastik at kahoy. Ang kulay kahel na liwanag ay mabilis na lumamon sa kadiliman, habang ang mga dila ng apoy ay humahalik sa bintana ng maliit na kainan, kung saan natutulog si Amara. Walang babala, walang tunog ng pagsabog, tanging ang mabilis at gutom na paglamon ng apoy sa tuyong istruktura ng gusali. Hindi pa nakakalayo si Julian mula sa kanyang pagbabantay nang mapansin niya ang usok na pumapaitaas sa langit. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa takot. Mabilis niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan pabalik. At bago pa man tuluyang huminto ang mga gulong sa tapat ng naglalagablab na kainan, ay mabilis na siyang lumabas. Amara! Amara! Ang sigaw ni Julian. Ang boses niya ay halos malunod sa ingay ng nagbabagang mga materyales na bumabagsak sa semento. Susubukan sana siyang pigilan ng mga tao sa paligid. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang takot para sa sariling buhay
ay wala na sa isipan ng bilyonaryo. Kinuha niya ang isang balde ng tubig, ibinuhos ito sa kanyang katawan, at walang pag-aalinlangang pumasok sa loob ng impyernong gawa sa apoy. Sa loob, ang hangin ay puno ng makapal at itim na usok na humahapdi sa mga mata at sumasakal sa baga. Natagpuan niya si Amara sa likod ng counter. Nakahandusay at walang malay dahil sa paglanghap ng usok. Eksaktong papalapit si Julian nang marinig niya ang tunog ng isang malaking x-ray ng kahoy mula sa kisame na bibigay na. Wala nang oras para hilahin ang dalaga. Sa isang iglap, binalot ni Julian ang katawan ni Amara gamit ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang matinding init na tumama sa kanyang likuran nang bumagsak ang nagbabagang x-ray ng gusali sa kanyang balikat. Isang impit na ungol ng sakit ang kumawala sa kanya, ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakaprotekta sa babaeng nasa ilalim niya. Binuhat ni Julian si Amara ng parang isang bata. Sa gitna ng nagbabagsakang mga abo at apoy, matagumpay silang nakalabas bago tuluyang gumuho ang buong istruktura sa likuran nila. Gumuho ang mga tuhod ni Julian sa kalsada, habang ang kanyang likuran ay tatadtad ng paso at sugat, ngunit ang tanging tiningnan niya ay ang dibdib ni Amara kung ito ay gumagalaw pa. Nang makita niyang humihinga ang dalaga, doon lamang siya bumigay sa dilim. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, ang katahimikan ay nababalot ng amoy ng gamot at antiseptic. Nagising si Amara na may oxygen mask sa kanyang mukha. Nang makita niyang nasa kabilang kama si Julian, na ang likuran ay balot ng puting benda na may bakas pa ng dugo, ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Lumapit si Amara, dala ang isang maliit na pamunas at gamot na ibinigay ng nurse. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng benda ni Julian. Nagising ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng lambing sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Maaari kang mamatay. Ang garalgal na bulong ni Amara, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pag-a-apply ng gamot sa mga bahagi ng balat ni Julian na hindi natatakpan ng benda. Hinawakan ni Julian ang kamay ni Amara at dahan-dahan itong inilagay sa tapat ng kanyang puso. Amara, ang mga mansyon at bilyon-bilyon na mayroon ako, wala silang halaga kung wala ka. Ang tahanan ko ay hindi ang mga gusaling iyon. Ang tahanan ko ay tumitibok dito, sa piling mo. Ang bawat salita ni Julian ay tila isang mainit na haplos na nagpapagaling sa mga sugat sa kaluluwa ni Amara. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang dalawang pusong dati ay pinaghiwalay ng yaman at kahirapan ay tila nagkasundo sa ilalim ng iisang bubong ng pagsasakripisyo. Tumingin sila sa isa't isa, ang distansya ay halos maglaho na, hanggang sa marahan nilang isinandal ang kanilang mga noo sa isa't isa. Ninanamnam ang bawat sandali ng katahimikan at kaligtasan, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Paglabas ni Julian upang kumuha ng tubig, nakita niya sa hallway ang isang nurse na tila may pinapanood sa isang maliit na monitor ng CCTV. Nilapitan niya ito at nakiusyoso. Ang kulay asul at malabong imahe sa screen ay nagpakita ng isang babaeng nakasuot ng itim na hoodie. Lilinga-linga sa paligid ng kainan bago ang sunog. Sa isang sandali, humarap ang babae sa kamera at bahagyang naalis ang takip sa kanyang mukha. Ang puso ni Julian ay muling bumilis ang pintig. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa galit at kilabot. Ang babaeng nasa kamera,
Ang babaeng nagsunog ng kainan at nagtangkang pumatay kay Amara ay si Beatrice, ang babaeng dapat ay nasa loob ng rehas ng kulungan. Ang balita tungkol sa pagtakas ni Beatrice ay parang isang kidlat na yumanig sa buong sistema ng hustisya. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Del Valle, ang atmosfera ay tila isang nakabitin na patalim. Si Amara, kahit pasugatan at nanghihina, ay dinala ni Julian sa loob ng kanyang tahanan. Isang kuta ng bakal, mga high-tech na security system, at mga tauhang handang magbuwis ng buhay para sa kanila. Hindi ka nalalabas dito hanggat hindi natin nahuhuli ang babaeng iyan, wika ni Julian habang inaayos ang seguridad ng kanilang pinto. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, laging naghahanap ng panganib sa bawat sulok. Habang abala si Julian sa pakikipag-ugnayan sa mga pulis, naiwan si Amara sa loob ng malawak na salas kasama ang batang si Leo. Ang bata, na tila nadama ang tensyon ng mga matatanda, ay humahawak ng mahigpit sa palda ni Amara. Para kay Leo, si Amara ang kanyang kanlungan, ang babaeng nagbigay sa kanya ng init na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ngunit ang hindi nila alam, sa loob mismo ng mansyon, may isang tauhan na matagal nang binayaran ni Beatrice. Isang tagapagluto ang lihim na nagbukas ng likurang pinto para sa isang figurang nakabalot ng itim na tela. Si Beatrice. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng pagkasira, payat, madilim ang ilalim ng mga mata, at puno ng purong puot. Bit-bit ang isang maliit na patalim na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Mabilis siyang nakapasok sa loob ng mansyon. Nang marinig ni Amara ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa kusina, agad siyang nakaramdam ng panganib. Leo, tumakbo ka sa silid ng iyong ama. Bulong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang babaeng mahina at walang laban noon. Ang pag-ibig niya para sa batang ito ang naging sandata niya. Lumabas si Beatrice mula sa mga anino. Ang kanyang ngiti ay nakakakilabot. Sinisira mo ang lahat, Amara. Ang buhay ko, ang pangarap ko, lahat kinuha mo. Sigaw niya, habang itinutok ang patalim sa direksyon ni Amara. Hindi ko kinuha ang buhay mo, Beatrice. Ikaw ang mismong sumira nito dahil sa sarili mong kasakiman. Matapang na sagot ni Amara. Kahit naramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib, sa gitna ng tensyon, bago pa man makalapit si Beatrice, mabilis na kinuha ni Amara ang isang mabigat na plorera sa gilid ng mesa at ibinato ito sa direksyon ng babae. Hindi man ito tumama ng direkta, sapat na ito upang mawalan ng balanse si Beatrice. Sa loob ng ilang segundo, nagkaroon ng kaguluhan. Naglabasan ang mga gwardya, ngunit si Beatrice, sa kanyang pagiging desperada, ay ginawang pananggalang si Leo, na noon ay hindi pa nakakatakbo ng tuluyan. Julian! Lumayo kayo o sasaktan ko ang batang ito! Sigaw ni Beatrice. Ang boses ni Julian ay dumating mula sa likuran. Isang boses na puno ng awtoridad na tila kayang magpatigil sa takbo ng mundo. Beatrice, bitawan mo ang bata. Wala nang ibang patutunguhan ang daan mo. Ang tanging paraan para hindi ka mamatay sa loob ng bilangguan ay ang sumuko ng payapa. Sinubukang magmakaawa ni Amara, hindi para sa sarili, kundi para sa kaluluwa ni Beatrice. Beatrice, hindi pa huli ang lahat. Patawarin mo ang iyong sarili. Ang paghihiganti
ay hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan na hinahanap mo. Ang mga salitang iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Beatrice. Ang kanyang mga kamay na may hawak na patalim ay unti-unting nanginig. Ang puot na naghari sa kanyang puso sa loob ng mahabang panahon ay tila nabahiran ng isang sandaling pagkilala sa katotohanan. Sa isang iglap ng pagkakataon, mabilis na lumapit ang mga gwardya at dinisarmahan ang babae nang bumagsak ang patalim sa sahig. Ang tunog nito ay tila ang pagtatapos ng mahabang bangungot. Naiwan si Beatrice na nakaluhod, umiiyak, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa wakas ay huminto na ang pagtakbo niya sa sarili niyang mga multo. Ang mga pader ng mansyon na dating simbolo ng kaligtasan ay tila isang hawla na humahadlang sa paglipad ni Amara. Matapos ang insidente kay Beatrice, nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng mansyon, ngunit hindi sa puso ni Amara. Sa bawat paggising niya sa umaga, naririnig niya ang mga pahina ng lumang libro ng medisina ng kanyang ina na tila bumubulong. Isang pangarap na matagal nang inilibing, ngunit ngayon ay pilit na bumabangon. Isang araw, habang nakatayo si Amara sa balkonahe, tinatanaw ang malawak na hardin ng mga Del Valle. Lumapit si Julian. Hawak niya ang isang lumang sobre, ang late admission letter ni Amara sa University of Santo Tomas College of Medicine, na natagpuan niya sa lumang bag ng dalaga. Amara, hindi pa huli ang lahat, wika ni Julian. Maaari kang bumalik sa pag-aaral. Hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ko para bilhin ang posisyon mo, kundi para bigyan ka ng pagkakataong matupad ang pangarap mo ng patas. Sa sarili mong pagsisikap, hindi tumanggap si Amara ng pera mula kay Julian. Ang tanging tinanggap niya ay ang pabalik na admission, at ang tahimik na suporta ng lalaking minsan ay naging sanhi ng kanyang kalungkutan. Iyon ang simula ng kanyang bagong kabanata. Isang paglalakbay, pabalik sa mundo ng medisina na minsan niyang iniwan. Ang mga gabi ay naging mahaba. Ang mga araw ay puno ng pagbabasa at pag-aaral. Sa isang sulok ng aklatan ng mansyon, doon matatagpuan si Amara, napapalibutan ng mga makakapal na libro. Hindi siya nag-iisa. Sa kabilang mesa, si Julian ay abala rin sa kanyang sariling mga dokumento. Paminsan-minsan, tumitigil siya sa kanyang trabaho, nagluluto ng mainit na kape o ng masarap na hapunan, at walang pasabing inilalagay sa tabi ni Amara. Hindi sila nag-uusap ng matagal. Sapat na ang kanilang presensya upang punan ang katahimikan ng pagmamahalan at pagrespeto. Isang hapon, dumating ang ilang mga dati niyang kasamahan sa ospital, sina Nurse Joy, Mang Cardo, at ilang mga tagapaglinis. Hindi sila nagdala ng mamahaling regalo. Ang dala nila ay isang Tupperware ng pritong tuyo at sinangag. Ang mga pagkaing nagpapaalala kay Amara sa kanyang pinanggalingan. Naupo silang lahat sa isang mahabang mesa sa kusina. Ang bilyonaryong si Julian Del Valle ay nakikisalo sa kanila. Kumakain ng tuyo gamit ang kanyang kamay at nakikinig sa mga kwento ng kanilang paghihirap. Ang kanyang ngiti ay hindi na mapagmataas, kundi puno ng pagiging tunay at pagpapakumbaba. Nawala na ang pader sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ang natira ay ang mainit na samahan ng mga puso. Isang gabi, habang nag-aaral si Amara para sa kanyang huling eksaminasyon, nakatulog siya sa mesa, nakaharap sa isang bukas na libro ng anatomy. Marahang lumapit si Julian. Maingat niyang binuhat ang dalaga, inilagay sa malambot na kama, at kinumutan. Bago siya umalis,
Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi sa noo ni Amara. At doon ay nag-iwan ng isang marahan at puno ng pag-ibig na halik. Hindi kailangan ng matatalim na salita ang pagmamahalan nila. Sapat na ang bawat kilos, bawat haplos, at bawat sulyap. Sa mga sumunod na linggo, sa gitna ng kanyang pag-aaral, madalas niyang makita si Julian na may hawak na isang maliit na pulang box, isang velvet box. Subalit sa tuwing masusulyapan niya ito, mabilis itong itatago ng lalaki na tila ba may malalim itong itinatago. Isang lihim na hindi pa handang ilantad. Dumating ang araw ng kanyang huling eksaminasyon. Naglakad si Amara sa mahabang pasilyo ng University of Santo Tomas. Ang kanyang puso ay puno ng kaba, ngunit may kasamang pag-asa. Hindi na siya ang babaeng sumusuko. Siya ngayon si Amara, ang babaeng handang lumaban para sa kanyang pangarap. Ilang linggo pa ang lumipas. Dumating ang pinakainaasahang araw, ang araw ng kanyang pagtatapos. Sa loob ng malaking auditorium, ang lahat ng estudyante ay nakaupo ng sabay-sabay, naghihintay na tawagin ang kanilang mga pangalan. Nang tawagin ang pangalan ni Amara bilang summa cum laude, ang palakpakan ay umaling-awngaw sa buong silid. Tumayo si Amara. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa at pagmamalaki. Sa wakas, ang kanyang pangarap ay natupad. Naglakad siya patungo sa entablado, nakasuot ng puting toga at may gintong medalya sa kanyang dibdib. Habang tinatanaw niya ang mga taong nagpalakpakan, hinanap niya si Julian sa gitna ng karamihan. Ngunit sa lahat ng tao, ang lalaking pinakamamahal niya ay wala. Ang kanyang ngiti ay bahagyang kumupas. Isang bahagyang kirot ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay, ang lalaking naging sandigan niya ay wala. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng kalungkutan si Amara, isang hindi inaasahang tunog ang pumunit sa katahimikan ng pagtanggap ng diploma. Isang malakas na ingay ng pagbukas ng malaking pinto sa likuran ng auditorium. Ang pagbukas ng dambuhalang pinto sa likuran ng auditorium ay tila isang hudyat na nagpatigil sa lahat ng ingay at hininga ng mga tao. Ang bawat mata ay napalingon, kasama ang nagtatakang tingin ni Amara. Sa gitna ng liwanag na pumasok mula sa labas, doon lumitaw ang dalawang figura. Hindi nakasuot ng mamahaling suit si Julian. Sa halip, suot niya ang isang lumang t-shirt na may bakas pa ng pagkupas. Ang t-shirt na minsang nilabhan at inalagaan ni Amara sa simula ng kanilang pagtatagpo. Hawak niya sa kamay ang maliit na si Leo, na ngayon ay mas malaki at mas malusog na. May dalang isang malaking buke ng mga sariwang lavender. Ang amoy ng lavender ay dahan-dahang kumalat sa buong auditorium. Nagbigay ng isang pamilyar at mapayapang halimuyak. Hindi umakyat si Julian sa entablado. Nanatili siya sa ibaba, kasama ang kanyang anak, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Amara. Ang kanyang tingin ay puno ng pagmamalaki, paghanga, at isang pagmamahal na ngayon lang niya natutunang ipakita ng buong puso. Nang ilagay ni Amara ang kanyang puting toga at ang gintong medalya sa kanyang leeg, isang malakas na palakpakan ang muling pumuno sa silid. Sa sandaling iyon, lahat ng sakit, hirap, at pagod na dinanas niya ay tila naglaho. Tumakbo si Amara, nilampasan ang mga propesor at mga kaibigan, at walang pag-aalinlangang yumakap ng mahigpit kay Leo. Pagkatapos, hinaplos niya ang likod ni Julian. Na tila ba naramdaman niya ang mga paso nito sa ilalim ng suot ng lalaki. Naglakad si Julian at lumuhod sa harap ni Amara.
sa harap ng daan-daang tao. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang maliit na pulang velvet box na matagal nang inilihim. Ngunit nang buksan niya ito, hindi isang malaking diamante ang sumalubong sa mga mata ni Amara, kundi isang pinong singsing na may disenyo ng maliit na stethoscope. Doktora Amara, ang simula ni Julian, ang boses ay nanginig sa tindi ng emosyon. Ikaw ang nagpagaling sa puso ng aking anak, at ikaw din ang naghilom sa sirang kaluluwa ko. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, at ngayon, ako naman ang hihingi ng isang pagkakataon. Tumulo ang luha sa mga mata ni Amara. Ngayon niya naramdaman ang tunay na halaga ng pag-ibig, hindi sa yaman, kundi sa pagrespeto at pagpapahalaga sa bawat isa. Amara, aking manggagamot, patuloy ni Julian, habang nakatingala kay Amara. Hayaan mong protektahan ko ang iyong mga pangarap, ang iyong puso, at ang iyong pagmamahal. Habang buhay. Will you marry me? Hindi na kailangan ng mga salita. Tumango si Amara, habang patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Ang auditorium ay napuno ng malakas na palakpakan at hiyawan. Hindi dahil sa tagumpay ng isang mayaman, kundi dahil sa pagtagumpay ng dalawang pusong naghilom at nagmahal. Isinara ni Julian ang kanyang mga braso sa paligid ni Amara, at sa gitna ng kanilang yakap, naramdaman nila ang mainit na tibok ng kanilang mga puso. Isang tibok na nangangako ng walang hanggang pag-ibig at pag-asa. Sa isang madilim na sulok ng rehabilitation center, nakaupo si Beatrice. Payat na ang kanyang katawan, magulo ang kanyang buhok, at malalim ang ilalim ng kanyang mga mata. Sa harap niya ay isang maliit na telebisyon na nagpapalabas ng balita tungkol sa pagtatapos at kasal ni Amara at Julian. Nakita niya ang masayang mukha ni Amara, ang kanyang puting toga na kumikinang, at ang ngiti ni Julian na puno ng pagmamahal. Isang mainit na luha ang dahan-dahang dumaloy sa pisngi ni Beatrice. Hindi ito luha ng galit o poot, kundi luha ng pagsisisi. Isang pagsisisi na ngayon lang niya naramdaman, matapos ang lahat ng kanyang ginawa. Ang larawan ng pag-ibig sa harap niya ay tila isang salamin na nagpapakita sa kanya ng buhay na maaari sana niyang tinahak. Ang kwento ni Amara at Julian ay hindi lang natapos sa isang masayang kasal. Ito ay nagsimula sa isang bagong yugto, isang yugto ng paghilom, paglago, at walang hanggang pag-asa. 5 taon na ang lumipas. Ang University of Santo Tomas College of Medicine ay mayroon ng isang bagong pangalan na nakaukit sa isang bahagi ng kanilang gusali, ang Lavender Foundation. Ito ay isang pondo na itinatag ni Julian Del Valle na nakatuon sa pagbibigay ng scholarship sa mga estudyanteng medikal na tulad ni Amara, mga nagmula sa kahirapan, ngunit may pusong handang magsilbi. Sa loob ng St. Jude Hospital, mayroon na ring isang bagong lugar na nakakabit sa isang bahagi ng ospital, ang Lavender Lounge. Ito ay isang maluwag at modernong silid-pahingahan para sa lahat ng mga nurse, tagapaglinis, at mga frontliners. Ang mga manggagawa ay mayroon ng mas mataas na sahod, mayroong health insurance, at mayroon ng dignidad na matagal nang ipinagkait sa kanila. Ang lahat ng ito ay dahil sa hiling ni Doktora Amara Del Valle. Si Doktora Amara, na dati ay isang hamak na tagapaglinis, ay ngayon ay isang respetadong manggagamot. Masigasig siyang nagtatrabaho sa isang maliit na klinika sa komunidad. Inaalagaan ang mga pasyenteng walang kakayahang magbayad. Ang kanyang puting blouse ay hindi na nakasuot sa isang katawang puno ng pagod, kundi sa isang katawan na puno ng inspirasyon. Sa kanyang tabi,
Ang isang binatilyong si Leo ay abala sa pagbabasa ng kanyang mga medical book at hawak nito ang isang mas batang bersyon ng kanyang sarili. Isang maliit at ngumingiting sanggol na babae, ang bunsong anak ni na Amara at Julian.